Okay, report date time, 11/22/2021. Ganon ba kabilis? Magandang araw. Mga kababayan, kinikisyon ni Hitad Maharlika ang umano'y naging resulta ng drug test ni Pangulong Marcos noong bago mag-eleksyon. At ang sinasabi niya, 2 minutes lamang umano, tapos na ang resulta ng drug test ni Pangulong Marcos. Kinikwisyon niya ito dahil napakabilis umano ang resulta. Marami pa siyang sinasabi na posibleng kaduda-duda umano ang naging resulta. Naku po, mga kababayan po natin, talagang hindi tumitigil itong si Maharlika sa paghahamon kay Pangulong Marcos para magkaroon ng panibagong polvoron testing. Ang tanong, sasabayan kaya ang kanyang hamon o sasagutin kaya ng Presidential Communication Office? Dahil ayon naman sa kay Maharlika, ay tuluyan na umanong pinapagorgor ito, inuuna na nga umano, ang kanyang channel at ang kanyang pages. So nakita natin yan kasi ang isang page niya, mga kababayan po natin, burado na nga. Para at kay Trillanes. Babayan, binalikan ko ang report. So nung binalikan ko, yung test result ni Kuting, yung pulburon test niya, ito yon, may copy available naman yan, di ba? Tinignan ko. Inisa-isa ko yan palangga. Inisa-isa ko. So ang date niyan, dito kayo mag-focus, mga kababayan. Dito kayo mag-focus sa transaction date time. Yan, umpisan muna natin, sabihin na naman ni Lason is AI na naman to. Okay, ayan, si Kuting, di ba? Alam nyo yan, di ba? Very famous naman yan na papel na inilabas nila. So, yun isa-isa natin yan palangga. Okay? Yung kanyang pangalan, nandiyan dyan, yung kanyang birthday, edad. Dito ako na alarma. Okay? Dito tayo na alarma sa, tignan nyo yung transaction date. Listen to that. See? Okay, kung babasahin dito, transaction date time, okay, 11/22/2021, 12:15 ng hapon. Pansinin nyo, okay, report date time, 11/22/2021, 12:17. So yan nga po, nakikita po natin, base dito sa resulta na pinapakita ni Maharlika, ay 2 minutes lamang itong naging gap at lumabas agad ang resulta, mga kababayan po natin. So palagay ko yan siguro ay dapat ding ipaliwanag ng nagsagawa nitong drug testing ni Pangulong Marcos. Actually, mga kababayan po natin, napakasimpleng document lang yan para sa atin. Pero kung iisipin at patuloy itong ibubunyag, iboboljak nitong si Hitad, abay mga kababayan po natin, siguradong lalaki ito. Kung titingnan din po natin, hindi nga pinapansin ng mainstream media itong mga expose ni Maharlika na sadyang ang binabanatan ay itong si Pangulong Marcos. Pero palagay ko, mga kababayan po natin, napakalaki na po yung impact sa mga taong galit na at sinasabing nabudol umano ni Pangulong Marcos dahil sa pagdi-deny po nila. Actually, kung ika-counter ito ng administrasyon o mismo ng kampo ni Pangulong Marcos, at patunayan na mali yung mga expose ni Maharlika, naku po, sigurado babalik ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Marcos at mapapahiya itong si Hitad Maharlika. Ngunit, kung totoo naman po, mga kababayan po natin, ay sadyang lalakas naman itong si Maharlika. At yan po ang dahilan ngayon, dahil hindi sila nagsasalita, hindi nila ito sinasagot, naku po, lalong dumadami ang naniniwala sa mga expose ni Maharlika. Kahit yung ilang marites na minsan nakakausap po natin, ang sinasabi, totoo kaya ang pinapakita ni Maharlika? Minsan, natatanong din sa akin. Kaya ang sabi ko, panoorin nyo na lang at kayo na lang bahala maghusga. 54. So almost mahigit lang siya ng what? 2 minuto. Okay? 2 minuto. So, when you say sa medical term, you know that mga palangga, di ba? Pagdating dito sa pagkukuha ng specimen, ibig sabihin yung transaction date from the time na kinolekt etong specimen, di ba? From the time na kinolekta yung specimen, ang oras ay alas 12:15 mga palangga. Okay. Alas 12:15 ng hapon kinuha itong itong result na ito. Ngayon, mga kababayan, 12:15. Tapos ng 12:17 ay natapos na. Natapos na mga palangga. Ganon ba kabilis?
Okay, collect tayo ng specimen, i-encode mo yung data, yung information niya, lahat. 'Di ba? Lahat yun may proseso yung pagkuha ng test. So 2 minutes lang. Tapos na kaagad, may result. So ano yun? Pagbigay, syempre, yung doktor niyan or medtech o whoever the person na nag-test sa kanya, hindi naman yan ng magaganon ka. Dapat 2 minutes tapos na. Sabi ano ni Inday, basahin nyo na lang. Yan yung pinatest ni Inday. Okay? Ayan, basahin nyo na ng bonggang-bongga lahat yan. Oh, yan. Okay? Ngayon, dyan sa kay Inday, yung kanyang result and remarks meron. Pansinin nyo remarks, negative, pass, Okay. Then kay Kuting, balikan natin kay Kuting. Kay Kuting, dalawang one-liner lang. Ang kay Kuting, look. Ang kay Kuting, yun lang. O, parang talagang minadali. At wala siyang remarks kung pass ba. Basta nilagay lang dyan, negative. Okay? So napansin kaya dapat ipatawag itong si ano na to itong analyst na nakasulat dito at yung head of laboratory na pumirma. Tingnan nyo nga ito si Dr. Maria Cecilia Fernandez Lim. Baka na-appoint na to, hindi natin alam. Bakit 2 minutes lang? Bakit 2 minuto lang natapos ng bonggang-bongga from the specimen collection, documentation, from pagkuha, syempre ipasok sa laboratory, maghuhugas pa ng kamay ang ano na yan, yung medtech, di ba? Mag-hand washing pa and everything. 2 minutes lang ng bonggang-bongga. Pero, alam nyo naman na ang kasagutan. Alam na ninyo dahil yung pinakita ko sa inyong document from the PDEA in 2012 ay legit yan. At alam niya ni Kuting, alam yan ni Lisa dahil siya nga mismo ang humarang yan. Sila mismo nung na-intercept nila na may nagsabi actually na si Kuting ay nakalagay dyan sa listahan na yan. Kaya naman, ayon sa ating puting ahas, ay nakipagkontsabahan si Lisa sa kanyang law partner, okay, na si Ochoa, then the little president or the executive secretary. Kaya mga kababayan, itong issue na ito ay hindi nyo dapat tinatantanan ang pulburon test ni Marcos Jr. na ipanawagan nyo sa kanya dahil itong test na nakaraan na ipinaresent niya sa atin bago mag-eleksyon, mga palangga ay kahinahinala dahil 2 minuto niya lang tinapos. At kapag pinagdugtong-dugtong mo yung 2012 document from PDEA na siya ay nakasama sa listahan, mga palangga, makikita nyo talaga. Imagine nyo yung time difference na yun, 2 minutes lang. So, tapos yung kanyang remarks ay blank din. Samantala, hindi itong iba, lahat ng mga politiko na nagpa-test, kumpleto sila. May mga remarks yung kanilang pulburon test. Si Kuting lang ang katangi-tanging walang remarks. So, dapat nga ipatawag. So, yan po, mga kababayan po natin. Ang isa pa sa kini-question niya, bakit walang remarks itong naging resulta ng drug test nga ni Pangulong Marcos. Mga kababayan po natin, ano kaya ang dapat magpatahimik kay Maharlika? Ano kaya ang diskarte nitong kampo ni Pangulong Marcos para tuluyang titigil itong si Maharlika sa pagbabati ko sa kanila? Palagay niyo po ba mga kababayan po natin, kakasakaya itong si Pangulong Marcos sa hamon ni Maharlika na magpa-drug test na pagkatapos inilabas ang iba't ibang dokumento na tumutukoy na sangkot sa paggamit ng illegal na pulburon ang ating Pangulo? Ano po ang inyong opinion dito? Naniniwala ba kayo o hindi sa mga ekspose nitong si Hitad Maharlika? Comment na po para sa inyong sariling opinion, mga kababayan.